ang salitang mula sa Diyos. Kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa maghahasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing na hasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng mga naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig sa salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa 100, may tig 60, at may tig 30. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ating pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Sa misang ito, isama din po natin ang ating mga kapatid na magpahanggang ngayon ay nasa ilalim pa ng nangyaring bagyo sa ating bayan. Ipanalangin natin ang patuloy na pagliligtas ng Diyos at pagbibigay sa kanila ng biyaya ng buhay. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay galing sa isang talinhaga. Ang talinhagang ito ay isa sa 7 malalaking talinhaga sa ebanghelyo ni San Mateo. Nag-umpisa ang talinhagang ito sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Nangangahulugang mayroong kaharian ng Diyos. Dahil sa bibig ni Jesus, nagmula ang salitang ito, tunay at totoo na mayroong kingdom of God. Kaya sa kaniyang pagpapaliwanag ng kaharian ng Diyos, una niyang ginamit ang talinhaga ng maghahasik. Dahil noong unang panahon, wala pang porma ang pagtatanim. Ang tawag po doon sa ginagawa ng magsasaka
ay saboy lang ng saboy ng butil dahil gusto niyang mas marami ang tumubo sa kaniyang bukid. Ang tawag po doon ay broadcasting technique. Hagis lang ng hagis. Kung saan tumama yung ani, swerte kung siya ay tumubo. Kaya nga po sa talinhaga, ipinakita sa atin at ipinaliwanag na ang talinhagang ito ang mayroon lamang pagpapaliwanag galing kay Jesus. Kaya nga yung pagsaboy ng ani o pagsaboy ng butil ay nalaglag sa 4 na klaseng lupa. Mayroong nalaglag sa tabi ng daan, mayroong nalaglag sa dawagan, mayroong nalaglag sa batuhan, at mayroong nalaglag sa mabuting lupa. At sa mabuting lupa, alam natin kung ano ang naging bunga nito. Ito ay nagbunga ng tig-30, tig-150, at nakita doon ang paghihirap ng magsasakang nagsaboy ng kaniyang ani. Ang butil ay ang salita ng Diyos. Ipinaliwanag sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo na ang butil ay ang salita ng Diyos na inihasik niya mismo sa ating puso. At mayroon tayong 4 na klaseng lupa o klaseng puso kung papaano natin tinatanggap ang kaniyang salita. Wala na akong dapat ipaliwanag dahil si Jesus na mismo sa kaniyang salita at sa Ebanghelyo ang nagpaliwanag ng mga ito. Nalaglag sa daan, dumating ang masama, na walang kahulugan ang salita. Nalaglag sa dawagan, kinain ng mga dawag, nawalan ng saysay ang salita. Nalaglag sa batuhan, natuyo, kinain, nawalang saysay ang salita. At ang ika-4 ay nagbunga. Ito ang ating iuuwi ngayon. Ito ang ating pagninilayan kung anong klaseng lupa ako ngayon na tinataniman ng Diyos ng kaniyang mga salita. Papaanong lumalago ang aking buhay sa salita ng Diyos. Sa araw-araw po o kada Biyernes na tayo ay nagtitipon, ito ay pagtatanim, ito ay paghahasik ng isang Diyos sa ating buhay upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalatayang itinatanim ng Diyos sa bawat isa, kahit ang taong iyon ay hindi na magsalita, makikita at maaamoy sa kaniya na ang taong ito ay tunay na deboto. Sapagkat nakikita sa kaniya yung fruits of the Spirit, ang bunga ng Espiritu Santo na patuloy na lumalago sa kaniyang buhay. Isang araw po, ako ay pumunta sa palengke. Opo, namamalengke po ako. Kaya alam ko ang presyo ng manok. Habang ako'y bumibili ng manok, may isa ring bumili ng manok na kumare ng nagtitinda. Ang sabi ng nagtitinda, "O mare, saan ka galing?" Nagsimba ako dyan. At dumiretso na ako dito sa palengke. Ako kasi mamaya pa, mamayang hapon pa ako magsisimba. Pagkatapos kong maubos ang manok. Sana naubos, no? Para nakasimba siya. Hindi ko na alam kung naubos yung manok. Nagtanong yung nagtitinda,
Pagsisimba ko mamaya, ano ba yung ebanghelyo? Nagtanong yung nagtitinda sa bumibiling kumare. Kumare, ano ba yung ebanghelyo? Alam mo yung sagot ni kumareng bumibili ng manok? Hindi ko na pinapansin yung ebanghelyong yan. Basta ako'y nagsisimba. Anong klaseng lupa iyon sa talinhaga? Una, pangalawa o pangatlo, sigurado hindi yung pang-apat. Baka ganito rin ang klaseng lupa ang ating inaalagaan. Ang ebanghelyo ay ang unang bahagi ng buong misa. Inihahanda tayo ng ebanghelyo sa pagtanggap ng salita at ang pagbibigay daan upang maging handa tayo sa pagtanggap ng kaniyang banal na katawan. Kaya po kahit na yung unang pagbasa ay dapat nating pakinggan dahil ito ay salitang galing sa lumang tipan na naghanda rin ng pagdating ng bagong tipan. Ang salmo ay galing sa salmong sinulat at ginagamit nila Haring David upang magpuri sa Diyos. At ang ebanghelyong binabasa ng pari ay ang paghahanda at pagninilay upang mabuo ang banal na Eukaristiya. Kaya lahat po ng parte ng misa ay mahalaga sapagkat ito ay pagtatanim, paghahasik ng salita ng Diyos sa ating lahat. Sapagkat ang buong misa ay salita ng Diyos. Kahit na po yung pag-umpisa natin na sa ngalan ng Ama ay salita ng Diyos. At ang kahuli-hulihan nating sinasabi ay Amen. Nasa salita ng Diyos. Lahat-lahat ay paghahasik ng Diyos upang maunawaan natin na tayo ay patungo sa kaniyang kaharian. Huwag natin pong sasayangin. Huwag natin pong hayaan na ang salita ng Diyos ay lumagpas lang sa ating tenga patungo sa kabila. Bagkus ito ay aking maging gabay sa aking araw-araw na paglalakbay hanggang lahat tayong nagtsatsaga ay makarating at magkita-kita sa kaniyang banal na tahanan. Para tayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay magbunga sa inaasahan niya sa ating lahat. Uuwi po kayo. Tandaan ninyo ang talinhaga ngayon. Sa apat na iyan, nasaan na ako? At kung nandun ka sa pang-apat, isang napakalaking biyaya na tunay kang deboto dahil titimo, lalago at ibabahagi mo ang salita ng Diyos sa iba. Pagpalain tayo ng poong may kapal.